Tayo nga po ay nasa chapter 9 na po ng Hebreo. Ang pag-aaralan po natin ay verses 1 to 10. At ang pamagat po nito ay tabernakulo. Yun pong tabernakulo, mag-aaral po tayo ng ilang bagay tungkol po sa tabernakulo. Meron po tayong mga picture dito bago po tayo dumako dun sa pagbasa ng salita ng Diyos. Medyo maliit yung ating picture at yung sulat, pero babasahin ko po yung ilang mga bagay na dapat nating malaman. Ito po ay isang picture ng tabernakulo. Ito po ay isang paglalarawan lang ng isang artist na batay na rin sa salita ng Diyos. Kasi po ang Diyos ay nagbigay ng instruction sa mga Israelita para itayo itong templo. At sa mga nag-drawing po nito ay ayon sa kanilang kaalaman na natutuhan nila. At katulad po nung nabanggit ko na dati, na ito pong tabernakulo ay nababakuran ng, ayan po yung nakikita natin bakod na yan. Yari po yan sa tela. Yung basahin ko yung the tabernacle, sabi po dito, this portable temple. Portable temple. Ibig kong sabihin, itong tabernakulo ay isang templo na kung saan ito pong mga Hudyo, itong mga Israelita ay nagtitipon sila doon para makipag-niig, para makipag-usap sa Diyos. At tinawag na portable kasi po, ito pong tabernakulo na to ay, yun nga po, iyari sa tela, saka sa mga kahoy, sa silver, gold. At ito po ay di tiklop, itanggal. Dahil sila po ay naglalakbay noon, galing sa Egypt, pagtawid nila ng dagat na pula. Pagtawid nila ng dagat na pula ay nandun na sila sa ilang at 40 years sila naglakbay doon. Palipat-lipat sila ng lugar. Kaya po, sila ay gumagamit lamang ng mga tent. Yung pong mga tent nila dyan ay nakapaikot dyan. Doon sila natutulog, doon sila naninirahan sa mga tent na yon. At paglilipat na sila ng lugar, tiklupin nila yon. Ganon din itong tabernacle, itong templo. This portable temple was built in the wilderness by the Israelites around 1,450 BC. Bago dumating pa ang ating Panginoong Kristo. Yan yung ginagamit nila. Ayun nga, pagkatapos ng kanilang slavery sa Egypt. Tapos, ito po yung unang templo na ginamit nila sa pagpupuri sa Panginoon. And the first resting place of the Ark of the Covenant. Yung pong Ark of the Covenant, mamaya mapapag-aralan natin yun. Ito po yung presensya ng Diyos. Nasa tuwing sila yung maglalakbay, yung pong Ark of the Covenant na yan ay nasa unahan nila. At kahit saan sila magpunta, nagtatagumpay sila sa mga gera, laban, sa mga pakikiligma nila sa ibang mga nasyon o bansa. It served as a place of worship and sacrifices during the Israelites 40 years in the desert while conquering the land of Canaan. Bago nila narating yung lupang pangako, diyan po sila sumasamba sa Diyos. Yung binanggit doon yung inside the temple, maliliit pong masyado yung letra, may mga numero dito. Pero inopen po itong part na to at may mga number, may corresponding pangalan po. Yun, lumaki ng konti. Yung pong number 1 na yun, yung Holy of Holies, ito po yun, yung binabanggit na Holy of Holies. Itong part na to. Pagkatapos ay nandun yung mga laman, mamaya didiscuss na po natin. Pagkatapos ito pong part na to ay, ito po yung Holy, yung isa, Holy of Holies, ito naman yung Holy Place na tinatawag. Pagkatapos ito po yung courtyard. Ito po yung nakapalibot dito. May mga makikita tayo ditong table. Diyan po inilalagay yung mga inihahandog nila. Diyan kinakatay yung mga hayop na dinadala nila dyan ng mga Israelita.
Tapos nandiyan din yung ilang mga saserdote. Sila yung nangangasiwa sa mga inihahandog ng mga Israelita. Pagkatapos meron ditong altar, brazen altar, yung doon po sinusunog yung mga karne, nito. Tapos meron din pong yung parang palanggana po yun, na doon yung hugasan nila, labor. Hugasan ng mga saserdote. At ayan nga po, ito yung holy place, ito yung most holy place. Yung next picture po natin, tingnan natin. Ay, yung size po pala nito ay, halimbawa, ito yan. Ito yung American football field. Maliit lang. Hindi naman kasing laki nun. Sige po, yung next po. Next picture po. Ito naman po, ibang nag-design naman. Sabihin natin, hindi kumpleto, pero makikita natin yung ibang mga bagay dito. Ayun nga po, nandito po yung gate ng gate ng fort. Pagkatapos ito yung altar, ito yung hugasan, ito yung mga inaalay nila. May baka, may mga tupa, at iba-iba pa. May ibon, depende po sa handog. Kung handog para saan. Marami pong uri ng handog. At sa Old Testament po, mapapag-aralan natin yun. At pinapatay dito, pagkatapos ay dinadala dito. Yan ang nangyayari. Ito pong makikita natin yung tela na yun. Yun po ay itinuro din ng Diyos kung paano gagawin yung kanilang tabernakulo. Dumami tayo ng drone. Tingnan natin sa next slide. Ayan po yung kabuuan, tabernacle of Moses. Nakapaligid dyan yung mga tao. Ito po yung gate, outer gate ng tabernacle. Diyan sila pumapasok. Pagkatapos ay pagpasok nila doon, ito nga yung outer court, nandyan yung altar, wala pa dito yung kasi ginagawa pa lang. At altar of sacrifice, dyan sinusunod yung mga hayop. Yung dinadala nilang hayop, nandyan, para ialay. Yung mga kagamitan po na yan, ay utos din po ng Diyos yun. Pinapahiran ng dugo. Yung bawat kagamitan po. At nandyan niya po yung labor. Yung palanggan na hugasan. Para lang po tayo magka-idea dun sa madalas namin kinukwento. At subukan natin pumasok dun sa pinaka-templo. Sa unang bahagi po ay ang tinatawag na holy place o dakong banal. Nandun yung mga pakipost natin. Andyan po yung mga binanggit na mamaya babanggitin po pag binasa yung talata para mag-idea na po tayo. Ito po yung lampstand, yung pong ilawan, nilalagay ng kandila. May instruction po ang Diyos kung paano gawin yun. Pitong tirka ng kandila, tapos mayroong stand. Andito naman po yung sunugan ng insenso. Andito yung table ng bread. Yung pong inutos din po ng Diyos yun na maglagay ng table sila doon na nandun yung tinapay na inihahandog sa Diyos. Pero yung tinapay na yun ay weekly, pinapalitan nila yun. Yung tinapay po na yun ay binibigay naman dun sa mga saserdote.
para kainin nila, para maging pagkain nila. Ito pong design, ito po yung kortina na humahati dun sa kabilang tabing. Pati po yung design na yun, utos po yun ng Diyos. Sige po, ituloy natin. Menorah or lampstand. Table of sugar. Pati po yung bilog na yan, itinuro po ng Diyos yan. Ang Diyos po ang nagturo po yan kung paano gagawin. Altar of incense. Yung mga saserdote o mga pare, sila yung araw-araw na naglilingkod doon at nag-aasikaso. At pumasok tayo sa next part. Ito po yung Holy of Holies. Part of the Covenant. Luklukan ng awa. Sa English. Pakipost po natin. Ito pong Ark of the Covenant ay pinatungan nung yung nakita natin yung parang anghel na gano'n. Parang kerubin po. Instruction din po ng Diyos yun. At yun po yung luklukan ng awa. Mercy seat sa English po. At doon sa kapanantipan, ang laman po nun ay ito pong yung tablet, yung 10 utos, ay yung sinulatan ng kautusan ng Diyos, kasunduan. Hindi naman talaga sinabing 10 Commandments, kundi yung mga kautusan ng Diyos or kasunduan. At nandun din po yung tungkod ni Aaron na nagkaroon ng usbong at saka ng ulakak. At nandun din po yung isang palayok na ginto na kung saan nandun po yung laman ng mana. Yung pong mana, ito po yung naging pagkain ng mga Israelita habang sila naglalakbay sa ilang or sa wilderness. Inulos po ng Diyos na maglagay po dyan. Tuloy po. Ang makakapasok na lang po pala doon yung punong sacerdote, high priest. Yan, umalis na yung drone dahil dali. Ano po yung next slide po natin? Sa basahin natin yung chapter 9 verses 1 to 10. Pagkatapos yung mga mababasa natin dyan, makikita natin doon sa mga nakita natin kanina. Basahin ko po. Ito po yung Hebrews 9, 1 to 10. Ang naunang kasunduan ay may mga alituntunin sa pagsamba at may sambahang ginawa ng Diyos. Itinayo ang isang tolda na may 2 bahagi. Ang una ay tinatawag na dakong banal at naroon ang ilawan, ang hapag, at ang mga tinapay na handog sa Diyos. Ang ikalawa ay nasa kabila ng pangalawang tabing at tinatawag na dakong kabanal-banalan. Next. Naroon ang gintong altar na sunugan ng insenso at ang kaba ng tipan na nababalutan ng ginto. Nasa loob ng kaban ang sisid ng ginto na may lamang mana, ang tupod ni Aaron na nagkaroon ng usbong, at ang mga tapyas ng bato na pinasusulatan ng tipan. At sa ibabaw ng kaban ay may mga kerubin na nagpapakitang naroon ng Diyos. Nalililiman ng mga pakpak ng mga kerubin ang luklukan ng awa. Ngunit ito ay hindi na namin ipapaliwanag ng isa-isa ngayon. Next.
Ganoon ang pagkakaayos ng loob ng toldang kanilang sinasambahan. Ang mga pari ay pumapasok araw-araw sa unang bahagi upang ganapin ang kanilang tungkulin. Ngunit tanging ang pinakapunong pari ang nakakapasok sa ikalawang bahagi, at ito'y minsan lamang niyang ginagawa sa loob ng isang taon. Siya ay may dalang din dugo na inihahandog sa Diyos para sa mga kasalanang nagawa niya ng mga tao na hindi nalalaman. Sa ganoong pagkakaayos, maliwanag na itinuturo ng Espiritu Santo na ang daang papunta sa dakong kabanal-banalan ay hindi pa bukas habang nakatayo pa ang unang bahagi ng tolda. Simbolo lamang ang mga iyon at ang kahulugan nito ay ang kasalukuyang panahon. Ang mga kaloob at ang mga handog na iniaalay ay hindi nagpapabanal sa mga sumasamba roon. Ang paglilinis nila ay nauupo lamang sa pagkain at inumin at sa iba't ibang uri ng paglilinis. Mga alituntuning panlabas na iiral hanggang sa baguhin ng Diyos ang lahat ng bagay. Meron pa ba? Yan. Ito po yung balangkas naman nung verses 1 to 10 ng Hebrews chapter 9. At dito natin medyo himayin na konti yung mga bagay-bagay na to. Yung unang bahagi po, unang parte ng mga sulat na yun ay yung introduction or panimula. Ang tabernakulo ng lumang tipan. Ito nga po yung pinag-aaralan natin. Ang tabernakulo ng lumang tipan. Tandaan po natin sa Old Testament po ito, yung ginagamit po nila na ito. Verse 1 po yan. Ang naunang kasunduan ay may mga alituntunin sa pagsamba at may sambahang ginawa ng tao. Yung pong nilagyan ko ng underline po at ibang kulay, yun po mga dapat nating pag-usapan ng konti. Yun nga po una, yung sabi doon, ang naunang kasunduan. Ito po kasi baka napapagkalituhan natin yung Old Testament at New Testament. Old Covenant, New Covenant. Ang New Testament po, Old Testament po ay kasulatan. From Genesis to Malakay. Mula sa Genesis hanggang sa Malakias, ito po yung Old Testament. Kasulatan. Pangalawa po, yung New Testament from Matthew to Revelation. Mateo hanggang sa Revelation. Ito po yung New Testament. Yun naman pong Old Covenant na binabanggit o kasunduan, dating kasunduan, ito po yung nakapaloob dito sa Old Testament. Kanina po binanggit yung tablet na pinasusulatan ng mga kautusan ng Diyos. Yun po yung unang covenant na nasa ginagamit nila doon. Hindi lang po 10 Commandments yung nakasulat doon sa tablet na yun, kundi lahat ng kautusan ng Diyos at mga kasunduan ng Diyos at saka ng mga tao. Naunang kasunduan, yun po yun, tinutukoy doon. Ang naunang kasunduan ay may mga alituntunin sa pagsamba. Yung mga alituntunin po sa pagsamba na yan, makikita po natin yan sa aklat ng Levitico. Napakasarap po maging pag-aaral natin kung babalikan natin yun. Kasi, yung connection po ng Hebrews chapter 9, doon po sa lumang tipan na pinag-aaralan natin at binabanggit dito yung unang kasunduan. At mababasa natin yan sa Leviticus. Medyo mahaba pong basahin yan. Hindi natin babasahin, pero kung gusto po ninyong pag-aralan, pwede po pagdating niyo sa bahay, basahin po ninyo at makikita po ninyo yung mga pinag-aaralan natin ngayon. At may sambahan na ginawa ng tao. Ito nga po yung tabernakulo. Yun naman pong binabanggit ko kanina na instruction ng Diyos tungkol po dun sa tabernakulo ay mababasa natin sa Exodus chapter 25.
hanggang sa mga sumusunod. Makikita po natin doon yung kung paano inutos ng Diyos yung paggawa ng tabernakulo at kung paano ginawa ito ng mga Israelita. Kaya po doon sa verse 1, makikita natin doon yung unang kasunduan nga, sabi niya, ay mayroong alituntunin sa pagsamba at mayroon ding sambahan na ginawa ng tao. Yun po yung first covenant. Verse 2, second part, ang ikalawang parte po ay ang struktura ng tabernakulo. Yan ay makikita natin sa verses 2 to 5. Talatang 2 hanggang sa 5, inilalarawan po yung dalawang silid ng tabernakulo. Hindi ba binasa natin kanina? Yung dalawang silid ng tabernakulo, yung holy place at saka yung most holy place. Sa Tagalog po, banal na lugar ang tawag doon, banal na lugar, at o kaya ay dakong banal. At naroon ang ilawan, ang hapag, at mga tinapay na handog sa Diyos, at ang altar ng insenso. Yan pong ilawan, hindi ko po pinag-aralan kung para saan yun, bakit pinalagyan ng Diyos ng ilawan. Yun nga yung may pitong sanga, mayroong isang stand, at mayroong hapag ng mga tinapay, yung binanggit ko rin po kanina na table of showbread na handog po yun sa Diyos. Yung pong tinapay na yun. Yung pong tinapay na yun, after 1 week nga po, para sa next week, papalitan nila ng bago yun. At yun ang mga tinapay na yun, siguro wala namang amag yun, hindi naman nasira yun, dahil para sa Panginoon yun. Ibinibigay naman yun sa mga saserdote, sa mga pari na naglilingkod doon para sa pagkain nila. Pero yun po ay handog sa Diyos. At ang altar ng insenso, di po ba ngayon ginagamit pa rin po yung mga insenso? Kaya lang ginagamit. Parang nagtatabuhin mo lang. Pero meron po pala talaga na altar na sunugan ng insenso. Ito po ay mabango. At ito po ay handog para sa Diyos. Pag nalalanghap siguro ng Diyos yun, ay siya'y masaya, natutuwa siya, nagagalak siya dahil natutupad ng mga Israelita yung kanyang utos. Yan po yung unang bahagi, yung banal na lugar or dakong banal. Yung kabilang bahagi naman po, ito po yung pangalawang struktura, yung kabanal-banalang lugar. At tinatawag ding banal ng mga banal. Kabanal-banalang lugar. Most holy place, ito naman ay Holy of Holies. Yun po yung ibang tawag po dyan. Naglalaman ng gintong altar ng insenso, ang kaban ng tipan na may gintong palayok ng mana, tungkol ni Aaron, at ng mga tapyas ng tipan, at ang mga cherubim ng kaluwalhatian. Yun po yung nandun sa pangalawang nagagamit ko dating illustration, itong church natin, na ito yung holy place, tapos nandun yung most holy place. Yung laman ng most holy place ay yung gintong altar ng insenso. Nabanggit ko nga kanina, lahat ng mga makikita natin dyan ay instruction. Itinuro ng Diyos kung paano gagawin. Karamihan dyan ay gawa sa akasya, puno ng akasya, tapos binalutan ng ginto. Meron ding gawa sa tanso na binalutan din ng ginto. At meron din naman na pure na gold yung pagkakagawa. Siguro, nandun makikita natin doon yung kahalagahan ng mga bagay na yun. Bakit merong pure gold, merong hindi lang siguro gold-plated yun, kundi talagang binalutan ng ginto. Hindi lang manipis, hindi lang nilubog, kundi balot talaga ng ginto.
Um, ang kabanang tipan, yun nga po yung nandun po yung presensya ng Diyos na lalo na nung sila'y naglalakbay po, lagi po nilang inuuna yung kabanang tipan, part of the covenant, para sa kanilang tagumpay, sa pakikidigma, sa anumang laban ay nagtatagumpay po sila. At yung pong laman ng kabanang tipan, yung gintong palayok ng mana, pinaglagyan ng mga yung pagkain nila doon sa wilderness, at inutos ng Diyos na magdala sila noon at ilagay doon sa Ark of the Covenant. Tapos yung tungkod ni Aaron nga po, ni Aaron, na nag-usbong. Imposible po yun. Ano po kasi, ano po yun, patay na kahoy na po yun yung tungkod. Pero nag-usbong at namalaklak. At ang mga tapyas ng tipan, akala mo dati 10 commandments lang ang laman nun eh. Kasi may nakikita tayo dyan sa ibang simbahan na nakasulat yung 10 commandments. Ngayon, kung ikukumpara natin yung 10 commandments na nakasulat doon sa harapan ng simbahan, iba na rin po doon sa 10 commandments na makikita natin sa Old Testament, sa Exodus. Basta yung Exodus na bago na po doon sa nakikita natin tapyas ng bato ngayon. Kasi inalis po doon yung huwag kang magkakaroon ng larawan na at sambahin. Wala na po doon sa bago ngayon. Kumpara po doon sa original na 10 Commandments. At ang laman nga po nung isa po yun, yung tapyas ng tipan. At ang mga cherubim ng kaluwalhatian. Dito po may, hindi ko babanggitin para hindi na kayo maguluhan. At yung next part po ng tabernakulo ay ang mga ritual naman na ginagawa ang makikita po natin dito. Ang mga ritual ng tabernakulo. Sa verses 6 to 7 po, ay binanggit po dito, inilalarawan ang mga ritual na ginagawa sa banal na lugar ng mga pari araw-araw. Yung pong ritual, ibig sabihin, ito po yung paulit-ulit na ginagawa nila. Pagka sa spiritual or sa simbahan po, ritual, ibig sabihin ay paulit-ulit na ginagawa nila. At inilalarawan ang mga ritual na ginagawa sa banal na lugar. Alin yung banal na lugar? Yung pong unang part na ginagawa ng mga pari araw-araw. Nagsisindi sila ng mga lampara, ayun, yung lampstand, pagkatapos ay nagpapalit ng tinapay, yun nga po yung pinanggit ko kanina, yung 12 pirasong tinapay na pinapalitan weekly, at andun din yung nag-aalay sila ng insenso. Yun po yung ritual na ginagawa nila doon po sa dakong banal, sa holy place. Ginagawa ng pari araw-araw. Di ba naman dati po nung, hindi ko matandaan kung sino yung nagturo dati na walang upuan doon, Kuya Jim. Walang upuan doon. Makita lang po natin yung table, yung mga yun nga, walang upuan doon kasi tuloy-tuloy yung kanilang ginagawa araw-araw. Hindi ko matandaan kung araw-gabi. Pero ang ginagawa po nila ay araw-araw, tuloy-tuloy po. At ginagawa yan ng mga pari araw-araw. Next, verse 7 po. Yung sa verse 7, inilalarawan ang ritual na ginagawa sa kabanal-banalang lugar. Doon sa most holy place or sa dakong kabanal-banalan. Minsan sa isang taon, ginagawa ng punong pari sa araw ng pagbabayad sala. Ano po yung ginagawa nung punong pari? Punong pari. Ito po yung punong saserdote. Kasi yung marami po ay mga saserdote lang yung tawag sa kanila.
at merong punong pari. Ito yung pinaka mataas sa kanila. Ang ginagawa po nitong punong pari ay pumapasok doon sa dakong kabanal-banalan once a year, at kailangan bago siya pumasok doon ay nakatitiyak siya na malinis siya pa yung budhi, malinis siya sa kasalanan, dahil kung hindi po, siya ay papasok doon, pagpasok niya doon, patay siya. Dahil Holy of Holies yun, Holy of Holies, lugar ng dakong kabanal-banalan na nandun yung presensya ng Diyos, at hindi po pwedeng makapasok sa presensya ng Diyos ang kahit isang kasalanan. Kaya nga po, nabanggit ko rin dati na yung pari na yun na pumapasok doon ay meron siyang tali sa bewang. Nakatali po siya. At saka po meron siyang bell na maliliit. Kasi pagka hindi na naririnig ng mga saserdote yung tunog ng bell na yon, baka namatay na si prime punong pari. Hahatakin na lang nila yung tali para ilabas nila doon. May posibilidad po na mamatay yung punong pari na pumasok doon kapag siya hindi nakapaglinis ng kanyang sarili sa harap ng Panginoon. Kaya po, hindi po ba, yun po yung lagi nating ginagawa bago tayo pumarap sa Panginoon. Naglilinis tayo, pinasisiyasat natin sa Diyos yung ating mga puso, yung ating mga buhay, baka tayo mayroong mga kasalanan. At siguro dapat sa ating talian para pag natingog tayo, atake naman tayo palabas. Yan po, biro lang, pero yun po yung katotohanan. Bago tayo harap sa Panginoon, ay malinis po ang ating budhi, ang ating kalooban. Dati nga po may nabasa akong parang isang babasahin na itong mga Hudyo, kapag po sila ay magbubuklat ng banal na kasulatan, o kaya isusulat nila yung pangalan ng Diyos, nagsusulat sila, daraan yung pangalan ng Diyos, bago sila sumulat, maliligo muna sila, maglilinis muna sila. Dahil napakaseryoso ng tipan ng Diyos sa kanila. Sa araw ng pagbabayad sala, ito nga po yung once a year na ginagawa ng mga punong pari, nagkakaroon ng pagbabayad sala. Araw ng pagbabayad sala. At dinadala po ng pari, tingnan sa next, slide. Doon po sa pagpasok po ng pari doon, ay ng punong pari, dala po niya yung mga handog ng mga tao at ng mga saserdote, at maging yung handog niya, yung punong saserdote, dinadala niya doon para handog sa Diyos at bilang pagbabayad sa sala. Maging sa mga kasalanan na hindi nila sinasadya, minsan inosente tayo na ay parang tayo, yung hindi tayo guilty pero may kasalanan pala tayo. Yun ang isang bagay na ginagawa ng saserdote, punong saserdote doon sa paghahandog niya. At dito sa verse 8 po, ay ito na po yung pang-apat na bahagi, ang mga limitasyon ng lumang tipan. Tandaan po natin, ang pinag-aaralan na po natin ay sa lumang tipan. Ang banal na espiritu ay sinasagisag ng tabing na nagpapakita na ang mga tao ay walang direktang daan sa banal na presensya sa pamamagitan ng lumang tipan. Yung banal na espiritu po ay sinasagisag ng tabing, yung tabing na dito, na nagpapakita na ang mga tao ay walang direktang daan sa banal na presensya sa pamamagitan ng lumang tipan. Hindi po open ang daan sa banal na presensya. Yun po yung banal na presensya, yung nando yung Diyos, presensya po ng Diyos. Hindi pa open po yun dahil po may tabing
Yun po yung cortina. At sa verse 9 po, ay binanggit po sa verse 9. Next slide. Yun, wala na. Ay, verse 8. Teka, tingnan po natin kung putol yung ating talata. Dahil ang babasahin ko po yung verse 8. Sa ganoong pagkaayos, maliwanag na itinuturo ng Espiritu Santo na ang daang papunta sa dakong kabanal-banalan ay hindi pa bukas habang nakatayo pa ang unang bahagi ng tolda. Verse 9, simbolo lamang ang mga iyon. Ito pala. Verse 9, simbolo lamang ang mga iyon at ang kahulugan nito ay ang kasalukuyang panahon. Yung pong pinag-aaralan natin ay sa Old Testament, pero ang kahulugan po nun ay ang kasalukuyang panahon. Ito na pong panahon po natin. Ang mga kaloob at ang mga handog na iniaalay ay hindi nagpapabanal sa mga sumasamba doon. Yung mga, hindi po ba, nag-aalay nga yung mga Hudyo, yung mga Israelita, yung mga pari, nag-ahandog sila, hindi para sila yung maging banal, kundi yun po ay offering nila, handog nila, para sa Diyos at para sa kanilang mga kasalanan. Ang paglilinis nila ay nauupo lamang sa pagkain at inumin at sa mga iba't ibang uri ng paglilinis. Mga alituntuning panlabas na iiral hanggang sa baguhin ng Diyos ang lahat ng bagay. Yun pong, hindi ba yung sa Old Testament binabanggit natin yun na anino lamang ng darating. Halimbawa, ito yung cross. Ibig sabihin, ang ating Panginoong sa Kristo dumating na. Yun pong nasa lumang tipan ay anino lamang nung darating. Ito nga po ang ating Panginoon. Yung mga pangyayari dito sa Old Testament ay anino lamang, ibig sabihin ay simbolo lamang at andito yung tunay. Tapos, nung sa panahon natin ngayon, anino din, pero nandito ang tunay, dumating na yung tunay, ang ating Panginoong sa Kristo. Kaya po, yung mga nangyari dun sa Old Testament, ayon sa verse 10 po, ang paglilinis nila ay nawaw lamang sa pagkain at inumin at sa iba't ibang uri ng paglilinis. Mga alituntunin, ang labas, na iiral hanggang sa baguhin ng Diyos ang lahat ng bagay. Ngayon po ay binago na dahil dumating na ang ating Panginoon sa Kristo. Yung Old Covenant, lumang kasunduan, hindi naman tipan, kundi po yung pakikipagkasundo ng Diyos sa tao ay binago na. Sa pamamagitan ng ating Panginoong sa Kristo, iba na yung ating sistema. Hindi na tayo sumusunod doon sa dating aral, sa dating alituntunin, kundi binago na. Dahil ang ating Panginoong sa Kristo na dumating ay namatay na para sa pagbabago ng lahat ng bagay. Iyan po yung chapter 9 verses 1 to 10. Meron pa pong karugtong yan sa mga susunod na pagkakataon. Sa next week po ay makikita natin yung karugtong po ng mga bagay na yan. Pero meron akong gustong i-share po sa inyo. Base din po dyan, 3 bagay lang po ito. Huwag na po kayong mainit. Ang makikita ko lang po, ang ma-share ko lang po sa inyo tungkol po sa lesson na makikita natin dyan sa Hebrews chapter 9 verses 1 to 10. Unang-una po, ang ating Diyos, our God is a perfect God. Bakit po? Hindi po natin binasa yan, pero yung ilang bagay ay binanggit ko po tungkol po dun sa mga iniutos niya. Halimbawa, dun po sa outer court, yung mga kortina po doon, inutos niya kung gaano ang sukat ng mga kortina na yon. Pati yung mga poste na inilagay paikot,
may sukat din yun, at kung anong uri ng kahoy ang gagamitin doon. Ganun din po sa mga, balik natin dun sa drawing, dun sa mga poste sa loob sa pinaka-templo, ay may instruction din ng Diyos kung anong sukat, kung anong kahoy, kung paano gagawin. Yung kortina po na yan, ito lang po itong takip po na ito, takip po yan, nakatakip. May number 9, 10, 11, and 12. Yan po ay, kita natin. Inutos din po ng Diyos kung ano yun. Nandito po yan. Yung number 9, outer covering of badger skins. Hindi ko alam kung ano yung badger. Pero balat po yun ng isang hayop na ginawa nilang kortina or lona. Pagkatapos ay covering of ram skin dyed red. Ito pong pula, yung number 10. Inutos ng Diyos yung balat ng tupa, kambing. Na kung kinulayan ng pula. Tapos yung 11, curtain of goat's hair. Yung 11 na yan, mga balahibo ng kambing. Curtain of fine linen, yung number 12. Ito. Yun po, pati yung sukat po niyan ay inutos po ng Diyos. Ibig pong sabihin, yung pong Diyos ay hindi nagpuutos or hindi siya nagtuturo ng maguguluhan ka, malilito ka, kundi ang utos po ng Diyos ay perpekto at may kaayusan. Yun po yung nais ng Diyos sa atin. Ang sabi po dun sa Awit chapter 18 verse 30, ang Diyos na ito ay sakdal ang gawa at maaasahan ang kanyang salita. Siya ay kalasag ng mga umaasa at ng naghahanap ng kanyang kalinga. Kaya patuloy tayo na magtiwala sa isang perpektong Diyos. Walang iba kundi ang Diyos na ating pinaglilingkuran at sinasamba. Number 2, yung ating handog sa Diyos. Yun pong bago po yan, bago yung sa Exodus chapter 25, ay nandun po yung sinabi ng Diyos na sabihin mo sa mga Israelita na maghandog sila ng ganito, ganyan. At pala sa Exodus chapter 2, 25 verse 2 ang sabi dito, sabihin mo sa mga Israelita na maghandog sila ng kaloob sa akin at tanggapin mo ang mga buong pusong inihandog nila. May mga naghandog po ng kahoy, may naghandog ng tela, may naghandog ng pagkain, kanya-kanya na yung inihandog nila. At yun ay ayon din sa kalooban ng Diyos. At ang sabi niya po, sabihin mo sa mga Israelita, maghandog sila ng kaloob sa akin at tanggapin mo ang mga buong pusong inihandog nila. Ano man yung makakaya natin, hindi po tayo pinipilit ng Diyos na, kayo, ang ibigay ninyo ay ganyan. Kayo, ganyan. Kundi, kung yung buong pusong naihandog natin sa Kanya. Sabi nga doon sa New Testament, Corinto, maraming talata po, pero ang sabi doon sa isa, God loves the cheerful giver. Ano man yung kaya natin ibigay na masaya sa puso natin, ay mamahalin po ng Diyos. Ano yung handog natin sa Kanya? Pangatlo, panghuli at pangwakas, yung ating wala po yung yung most high priest. Pero sa Hebrews chapter 9 verse 11 hanggang 10 lang po tayo sa pinag-aralan natin. Pero gusto kong bansahin yung verse 11, ang sabi po dito, ngunit dumating na si Kristo, ang pinakapunong pari. Merong pari, merong punong pari na pumasok dito. Pero meron tayong pinakapunong pari.
ang ating Panginoong Kristo. Ang sabi po dun sa verse 11, ngunit dumating na si Kristo, ang pinakapunong pari ng mabubuting bagay na narito na. At siya'y naglilingkod doon sa sambahang higit na dakila, walang katulad at hindi ginawa ng tao. Ang sambahang ito ay hindi sa sanlibutan ito. Yun pong punong pari ay naglilingkod doon sa templo na ginawa ng tao, pero ang ating Panginoong Kristo na pinakapunong pari ay naglilingkod doon sa sambahang higit na dakila. Walang katulad at hindi ginawa ng tao. Wala pong iba kundi sa langit ang ating Panginoong Kristo. Kasi sinabi dito, ang sambahang ito ay hindi sa sanlibutan ito, kundi sa langit po yun. Nawa po, naalala ko pa po pala, dagdag ko na lang po. Noon pong panahon na ni Haring David, kasi nakaano na po sila medyo komportable na sila dun sa lugar na pinuntahan nila yung lupang pangako. Andyan pa rin po yung templo, yung tabernakulo. Yari sa tela, sa ano. Pero, nakita po ni Haring David, yung tahanan ko, ang ganda-ganda, gawa sa mga magagandang materyales. Pero ang tahanan ng Diyos ay yari sa mga bagay na ganyan. Nakipag-usap siya sa Diyos. At ang gusto ni Haring David na magpatayo ng magandang templo. At ibinigay sa kanya yung bagong instruction at bagong mga gagamitin nila sa pagpapatayo ng bagong tahanan ng Diyos. Kaya lang si Haring David po ay nagkasala nga po siya noon at hindi na siya yung nakapagpatuloy sa paggawa ng bagong templo. Yung pagpapatayo ng bagong templo ay sa panahon na po ni Haring Solomon na kanyang anak. Si Solomon po ang pinakamayaman at pinakamatalino sa buong mundo na nakilala ko. Kaya naipatayo niya na maganda yung templo ng Diyos. Solomon's Temple ang tawag po doon. Yun nga po yung sabi ni Haring David, ako'y nakatira sa magandang tahanan, pero ang tahanan ng Diyos ay parang ano lang. Kaya yung lesson lang po nito sa akin, sabali, wala naman akong magandang bahay, wala naman akong kayamanan, pero ano man yung makakaya ko gawin para sa Panginoon. Ano man yung makakaya natin, gawin natin para sa Panginoon.